sobrang pagkamakasarili ng tao. Naghahatid sa kanya sa hindi inaasahang kapahamakan. Bago ka humiling ng masama para sa kapwa, isipin mo ito ng maraming beses, sapagkat hindi mo nalalaman na ang ganitong mga bagay babalik sa iyo ng maraming ulit, hindi bilang biyaya, kundi isang sumpa. Isa na namang kwentong kapabalaghan ang ating tutunghayan sa gabing ito at pamamagatan natin hiwaga sa dilim. Sa isa na namang gabi ng lagi. Ang sabi ko, punasan mo ang labi mo. Ano ba, ate? Ay, Nasasaktan na ako. Nina, huwag matigas ang ulo mo. Tanggalin mo yung lipstick sa labi mo. Ay, bakit ba? Akin naman ang lipstick na ginamit ko. Bigay yun sa akin ng kaibigan ko. Sino? Yung kaibigan mong malandi. Puro pagkarengking lang tinuturo nun sa'yo. Kaya sa halip na mag-aral ka ng matino, puro pagpapaganda yung inaasikaso mo. Inggit ko lang. Ano? Palibhasa ikaw losyang na. Sinong losyang? Hindi ko kailangan kulayan ang labi ko o lagyan ng kung ano-anong kolorete yung mukha ko para lang ako gumanda. Hindi ako sabik sa lalaki tulad mo. Burahin mo na sabi yung lipstick na yan. Aray ko, ate. Ano ba? Nasasaktan Nina, na ako. Tigas ng ulo mo, ha? Ano ba ang nangyayari nito, ha? Nina, Lira? Bakit ba kayo nag-aaway? Ay, ang malandiin yung apo. Nahuli ko ho, nagpapain ng lipstick samantalang mamamalengke lang kami. Naku, ano naman? Kung doon gaganda ang pakiramdam ng kapatid mo, bakit hindi mo siya hayaan? Oh, nakita mo na? Mabuti pa si Lolo, nakakaintindi. Ikaw, sige. hindi. O sige, palakihin niyo pa yung sungay ng isang yan. Isang araw pati kayo susuwagin yan. Suwagin mo ang mukha mo. Tama na yan. Tama na yan. Kung mamamalengke ka, sige na, lumarga ka na. Hayaan mo na rito si Nina. Oy, sinong katuwang ko magbuhat ng bibilhin ko? O, di bahala ka. Naway mo kasi ako. Ay, kaya tuloy namimihasa ang isang yan, Lo Palagi niyong kinakampihan. Masyado ka lang masungit, Lira. Dapat luwag-luwagan mo ng konti ang pagtrato mo sa kapatid mo. Dahil dalawa lang kayo Dalawa lang kayo na apo ko. Ay, nako po. Maatungal na naman ang mga aso. Aling Elena, umuwi na kayo at mahamog na. Malalim na ang gabi. Baka sipunin kayo. May dahilan ang pag-alulong ng mga aso, Maya. Ano na naman po ang dahilan? Nakakita na naman sila ng multo. May magpapakitang kapre. Makakailangan siya ng mapapangasawa. Ano? Naku, si Aling Elena. Masyadong maraming nalalaman. Hindi na po uso ang kapre, tikbalang, aswang at manananggal. Moderno na ang panahon ngayon, hindi totoo yan. Ang panahon ay para lamang gulong. Tahimik ngayon, bukas ay kababalaghan. Ay naku, ewan ko sa inyo. Kung ayaw niyo pang umuwi, ako uuwi na. Ayoko nga mahamugan at mahirap magkasakit ngayon. Mahal ang gamot. Mahal din magpa-doktor. Ala, sino kaya ang susunod na biktima ng kapre? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi
ng lagim. Nina, Sinong tumawag sa akin? Nananaginip ba ako? Nina, Oh, nasan ka? Magpakita ka sa akin. hindi pa panahon. Pero gusto kong malaman, ikaw ang pinili ko Pinili na ano? na isama sa aking kaharian. Sino ka ba talaga? Isang nilalang na pwede kang bigyan ng kayamanan matagal mo nang inaasam-asam. Kayamanan? Talaga? Pwede mong ibigay sa akin ang lahat ng magugustuhan ko? At higit pa sa gusto mo. Talaga? Magpakita ka na sa akin. Isa ka bang prinsipe? Isang mayamang hari? Paano ko makukuha ang ibibigay mo sa akin? Sumama ka sa akin. Ha? Pero hindi ko alam kung sino ka. Kung ano ka at kung taga saan ka. Mayroon akong kaharian. Naroon lahat ng gusto mo. Ibibigay ko sa'yo. Sumama ka lang sa akin. Sige, sasama ako sa'yo. Pero sa 3 kondisyon. Anong kondisyon? Kapag naibigay mo lahat ng kondisyong sasabihin ko, sasama ako sa'yo. Gusto kong makita ang kayamanan mo. Pagbibigyan kita. Sabihin mo, ano ang mga kondisyon na hihilingin mo? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Bakit parang may nararamdaman ako nakatingin sa akin? Galing sa punong ito? Dina, Aling Elena, kanina pa po kaya sa likod ng puno? ay hindi. Napadaan lang ako. Natanaw kitang nakatingala sa puno. Nagwawalis po ako ng bakuran. Naramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Mag-iingat ka. Bakit po? Sa ganitong panahon, pumipili ng mga papangasawa ang kapre. Kapre? Si Aling Elena, kung ano-ano sinasabi. Hindi po totoo yun. Ang naramdaman mo, pahiwatig na siya ay nakapili na. Anong ang ibig niyong sabihin? Na ako ang napili ng kapre? Tandaan mo ang sinabi ko, Nina. Hindi ho totoo yan. Hindi ako naniniwala sa kapre. At hindi ako papayag na bangging asawa ng kapre. Yung nakausap ko nung isang gabi, siya kaya ang kapre? Baka nilinlang niya ako. Pero hindi. Ang sabi sa mga kwento, higante ang kapre. Malaking tao na palagi nakatabako. Nina, Ang tinig na yun. sasama ka na ba sa akin? Ipakita mo muna ang kayamanang taglay mo. Sumama ka muna sa akin. Ay hindi. Ibigay mo muna ang 3 kondisyon na sinabi ko sa'yo. Sino ka ba talaga? Magpakita ka sa akin. Makikita mo rin ako. Kailan? Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Ikaw, Hindi! Tigilan mo na ako! Ayoko nang marinig ang boses mo! Nililinlang mo ako! Hindi ka totoo! Ang lahat ng ito ay isa lang panaginip! Isang masamang panaginip! para maniwala ka sa akin, gagawin ko ang una mong kondisyon. Umasa ka.
mangyayari ang hinihingi mo. Gagawin ko ang hinihingi mo. Ibibigay ko. Kailan? Malalaman mo ang katotohanan sa tamang pagkakataon. Sino ka ba talaga? Bakit ayaw mo magpakita sa akin? Ang mahalaga, maniwala ka sa akin. Paano ako maniniwala? Ayaw mo nga magpakita sa akin. Kaya gustong gusto kita. Matapang ka. Hindi ka takot sabihin ang nasa isip mo. Talagang matapang ako. Kahit ate ko nga sinasagot-sagot ko. Nasaan ka? Magpakita ka na sa akin. Ang unang kondisyon mo, yun ang unang mangyayari. Hanggang sa muli, Nina. Uy, teka! Teka muna! Kapag nagawa ko ng tatlong kahilingan, kailangan sumama ka na sa akin. Teka! Sino ka ba talaga? Babalik ako. Teka! Huwag ka munang umalis! Nasaan ka? Sino ka ba talaga? Sino ka? Lina, Ay. sino ba yung kausap mo riyan? Bakit hindi ka pa natutulog? Ha? Lolo? Kung ganun, totoo ang kausap ko. Totoo ang tinig na narinig ko. Buksan mo nga itong pinto. Ano ba nangyayari sa'yo? Sino ba kausap mo po, ha? Wala ho, Lolo. Nananaginip lang po ako. Sige ho, matulog na kayo. At matutulog na rin ho ako. Naku, hayaan mo na, Alfie. Kaya ko nang buhatin ang labada ko. Tutulungan na kita, Rosa. Tapos na ako sa pagsisibak ng panggatong ni inay. Ako na lang kasi. Baka may makakita sa atin eh. Isipin pa nila nandiligaw ka sa akin. May magagalit ba? Kung yun nga ang layunin ko? Alfie? Rosa, matagal ko na sanang... Hoy, Alfie! Narito ka lang pala. Nina, bakit? Magpapasama sana ako sa palengke. Ako inutusan ni ate. O, tignan mo listahan ng dapat kong bilhin. Ang dami. Mabibigat. Bigas, kamoting panlaga, mais sa pang-ihaw, 2 bote na mantika. Paano ko bubuhatin ang lahat ng yan? Sige na, Alfie. Samahan mo na si Nina. Oo nga. Yung labada ni Rosa, doon rin naman niya isasampay sa ginawa nilang sampayan sa ilog. Hindi mo na siya kailangan tulungan. Rosa, Samahan mo na si Nina. Mas kailangan niya ang tulong mo. pupuntahan kita sa ilog. Mataas mang malengke ni Nina. Hindi, wag na. Sige na. Tatanghalin ako sa paglalabay eh. Halika na. Huwag mo na siyang tanawin. Tayo na, Alfie. Marami akong sasabihin sa'yo. Bakit kaya ganun si Nina? Parang naiinis siya sa akin. Para bang pakiramdam ko, gustong gusto niya si Alfie. At inaakala niya, inaagaw ko to sa kanya. Rosa, Ha? Sino yan? Nasaan ka? Rosa, Sino ka? Inay! Inay, may tao dito sa kwarto ko! Inay! hindi ka niya maririnig. Narito ka na sa aking kaharian. Anong kaharian ang sinasabi mo? Kanina lang naroon ako sa kwarto ko at... Hindi! Anong lugar ito? Maraming kumikislap na bato. At ikaw na tumatawag sa akin. Lumabas ka dyan sa dilim. Gusto mo kong makita? Oo, gusto ko makita ang kausap ko. Bakit mo ako dinala dito? Anong kailangan mo sa akin? Wala akong kailangan sa'yo. Pero kailangan isama kita rito para matupad ang hiling ng babae. Gusto kong mapangasawa. Hindi ko maintindihan. Anong kinalaman ko sa kanya? Bakit ako? Bakit kailangan ako magdusa? Kapag pumayag na siyang sumama sa akin, ibabalik kita sa mundo ng mga tao. Hindi! Sino ang babaeng sinasabi mo? Ibalik mo ako sa aming mundo. Tutulungan kitang kumbinsihin siya. Ayoko rito! Ayoko rito!
Sandali! Ano ba yon? Lolo Carias, nagawi po ba rito si Rosa? Aba, hindi. Bakit mo hinahanap? Nawawala raw po si Rosa, sabi ng nanay niya. Paano nawawala? Wala naman, bigla na lang naglalaho dito sa ating baryo Ang alam po ni Aling Maya, nauna pa itong natulog sa kanilang lahat. Kaya nagtaka po siya nung umaga. Dahil tanghali na po, hindi pa po ito lumalabas ng kwarto. Nang tignan niya raw po, wala si Rosa sa kwarto. At magulo ang higaan nito. Ay, baka naman maaga lang pumunta sa taniman yon. Pinuntahan ko na po. Wala rin po siya doon. Wala rin sa ilog kung saan siya madalas naglalaba. Ay, bakit ba ikaw ang nagpapakahirap maghanap kay Rosa? Lolo, kababata ko po siya. At matalik na kaibigan. Lolo? Sino ba ang... Alfie! Ang aga mo namang dumalaw sa akin. Hindi ikaw ang dinadalaw niya po. Hinahanap niya si Rosa. Nawawala raw kasi. Si Rosa? Oo. Nawawala? Oo, Nina. At kanina pa iyak ng iyak si Aling Maya. Hindi siya naniniwalang maglalaya si Rosa. Baka naman nagtanan si Rosa. Hindi siya maaari magtanan. Wala akong alam na may nobyo siya. Sige, magtatanong na lang ako sa ibang taga-baryo. Baka nakita nila si Rosa. Tinupad ko na ang una mong kondisyon. Oo, napatunayan kung totoo ka nga. Dahil nawawala si Rosa. Talagang nawawala si Rosa. Pero saan mo siya dinala? Bakit kailangan mong malaman? Ang importante, nasunod ko na ang una mong kondisyon. Ngayon, sasama ka na ba sa akin? Hindi mo pa nagagawa ang ikalawa at ikatlong kondisyon. Kapag nagawa ko, sasama ka talaga sa akin? Pag nagawa mo at nagpakita ka sa akin, sasama ako sa'yo. Kahit ano ang itsura ko, ipangako mo, sasama ka sa akin, Nina. Sasama ka sa akin. Hanggang kailan mo ako bibihagin? Hanggat hindi ko na isasama rito ang babaeng gusto ko. At sinong babaeng gusto mo? Bakit ko sasabihin sa'yo? Dahil siya may kasalanan kung bakit narito ako. Dito sa hindi ko alam kung saan ang lugar na ito. Pauwiin mo na ako, pakiusap. Tutulungan kita na makumbinsi ang babaeng sinasabi mo. Pauwiin mo lang ako. Ibalik mo ako sa mundo ng mga tao. Paano mo nalaman hindi ako tao? Hindi ko alam. Nasabi ko lang yon dahil gustong-gusto ko nang umuwi. Huwag kang magalit sa akin. Para mo nang awa, ibalik mo na ako sa aming bahay. Hindi ikaw ang masusunod, kundi ako. Pero wala naman akong kasalanan sa'yo. Tumahimik ka na! Magpakita ka sa akin. Gusto kong makita kung sino at ano ang kausap ko. Kung magpapakita ba ako sa'yo, nangangako ka bang hindi ka matatakot? Bakit? Ano ka bang talaga? Bakit lagi kang nakakubli sa dilim? Kinatatakutan ako sa inyong bahay. Kinatatakutan? Wala akong maalala na kinatatakutan sa aming baryo. Mayroon, Rosa. Isang matandang babae ang palaging nagkikwento tungkol sa akin. Minsan ko na rin siyang binihag at ibinalik sa mundo ng mga tao. Sino? Si Elena! Ayaw niya akong paniwalaan. Pero yun ang totoo. Panahon ngayon ng paghahanap ng asawa ng mahiwagang kapre. At gusto mo maniwala ako na yung kapring sinasabi mo, siya ang kumuha sa anak ko? Oo. Pero hindi ko rin alam bakit si Rosa ang kinuha niya
Gayong ano? Ibang babae ang napupusuan niya. Paano mo nalaman kung sino ang napupusuan ng kapre? Nararamdaman ko siya. Alam ko kung nasaan siya. Kung talagang kapre ang kumuha sa anak ko at nararamdaman mo kung nasaan ang kapre, ituro mo sa akin kung saan mo siya nararamdaman. Kailangan mo bawi ko ang anak ko. Pero Maya, Aling Elena, hindi ako naniniwala sa kapre, sa tikbalang at kung ano-ano pang maligno. Pero kung totoong kinuha ng malignong anak ko, makikiusap ako sa kanya. Lahat gagawin ko, ibalik niya lamang sa akin ang aking anak. Nina, Sinong tumawag sa akin? Nanaginip ba ako? Nina, Oh, nasaan ka? Magpakita ka sa akin. hindi pa panahon. Pero gusto kong malaman, ikaw ang pinili ko. Pinili na ano? Na isama sa aking kaharian. Sino ka ba talaga? Isang nilalang na pwede kang bigyan ng kayamanan matagal mo nang inaasam-asam. Kayamanan? Talaga? Pwede mong ibigay sa akin ang lahat ng magugustuhan ko? At higit pa sa gusto mo. Talaga? Magpakita ka na sa akin. Isa ka bang prinsipe? Isang mayamang hari? Paano ko makukuha ang ibibigay mo sa akin? Sumama ka sa akin. Ha? Pero hindi ko alam kung sino ka. Kung ano ka at kung taga saan ka. Mayroon akong kaharian. Naroon lahat ng gusto mo. Ibibigay ko sa'yo. Sumama ka lang sa akin. Sige, sasama ako sa'yo. Pero sa 3 kondisyon. Anong kondisyon? Kapag naibigay mo lahat ng kondisyong sasabihin ko, sasama ako sa'yo. Gusto kong makita ang kayamanan mo. Pagbibigyan kita, sabihin mo, ano ang mga kondisyon na hihilingin mo? Ortega, Vilma Esteliore, Ben Mercado, Rose Tunido, at Jerry Mutia. Naglapat ng tunog. Musika, Boboy Salonga. Supervisyong Technical, Eric Lucero at Bong Moyar. Sa panulat ni Didith Marasigan. Sa direksyon, Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi. Sobrang pagkamakasarili ng tao. Naghahatid sa kanya sa hindi inaasahang kapahamakan. Bago ka humiling ng masama para sa kapwa, isipin mo ito ng maraming beses. Sapagkat hindi mo nalalaman
na ang ganitong mga bagay babalik sa iyo ng maraming ulit, hindi bilang biyaya, kundi isang sumpa. Isa na namang kwentong kapabalaghan ang ating tutunghayan sa gabing ito at pamamagatan natin hiwaga sa dilim. Sa isa na namang gabi ng lagi. Ang sabi ko, punasan mo ang labi mo. Ano ba, ate? Ay, Nasasaktan na ako. Nina, huwag matigas ang ulo mo. Tanggalin mo yung lipstick sa labi mo. Ay, bakit ba? Eh, akin naman ang lipstick na ginamit ko. Bakit parang may nararamdaman ako nakatingin sa akin? Galing sa punong ito? Dina, Ling Elena, kanina pa po kaya sa likod ng puno? ay hindi. Dapadaan lang ako. Natanong kitang nakatingala sa puno. Eh, nagwawalis po ako ng bakuran. Naramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Mag-iingat ka. Bakit po? Sa ganitong panahon, pumipili ng mga papangasawa ang kapre. Kapre? Si Aling Elena, kung ano-ano sinasabi. Hindi po totoo yun. Ang naramdaman mo, pahiwatig na siya ay nakapili na. Anong ang ibig niyong sabihin? Na ako ang napili ng kapre? Tandaan mo ang sinabi ko, Nina. Hindi ho totoo yan. Hindi ako naniniwala sa kapre. At hindi ako papayag na bangging asawa ng kapre. Yung nakausap ko nung isang gabi, siya kaya ang kapre? Baka nilinlang niya ako. Pero hindi. Ang sabi sa mga kwento, higante ang kapre. Malaking tao na palagi nakatabako. Nina, Ang tinig na yun. sasama ka na ba sa akin? Ipakita mo muna ang kayamanang taglay mo. Sumama ka muna sa akin. Ay hindi. Ibigay mo muna ang 3 kondisyon na sinabi ko sa'yo. Sino ka ba talaga? Hindi. Hindi totoo ito. Bakit, Mang David? Ano nakita niyo sa pagtatawas mo? Lera, ang nagdudulot ng pigsa sa iyong mukha. Siya ay isang... Isang ano, Mang David? Lera, bumalik siya. Hindi ko maintindihan. Siya ang bumihag dati sa aking kapatid. Kay Elena. Ha? Anong sinasabi niyo? Ang kapre. Kapre? Kapre ang nagdulot dito sa akin? Pero bakit? Nasaktan ko ba siya? Anong dahilan? Mang David, sabihin niyo sa akin kung paano mawawalang galit ng kapre. Yan ang hindi ko masasagot. Pero ang sigurado ako, isang kapre ang nagdudulot sa iyo ng pigsang iyan sa iyong mukha. Lolo, ano pong gagawin ko? Hindi alam ni Mang David kung paano gagamutin yung mga pigsa sa mukha ko. Si Elena, dati siyang binihag ng kapre. Kung pinabalik siya ng kapre sa mundo ng mga tao, maaari niya siguro itong pakiusapang alisin ang mga pigsang tumubo sa mukha mo. Ang pinagtataka ko, bakit ako? Bakit siya nagalit sa akin? Hindi ko na yan masasagot. Ang mabuti pang gawin natin, hanapin natin si Elena. Lolo? Lolo? Ay, Nina, saan ka ba nagpunta? Tumulong ako sa paghanap kay Rosa. At... Adelira? Totoo nga!
Alin ang totoo? May mga tumubo sa mukha mo. Sinabi sa akin ni Alfie. Oo nga. Bigla na lang lumitaw sa mukha ko ang mga pigsang ito. O buti nga sa'yo. Ngayon, dami. hindi ka na makapagsusungit sa akin. Dahil mas pangit ka na sa akin. Nina, oy, ano ka ba? Ano ba ang binubulong-bulong mo dyan? Wala ho, Lolo. Naisip ko lang po. Baka dahil masungit siya sa akin, kaya siya tinubuan ng ganyan sa mukha. Ang sabi ng albularyo, Kapre ang nagbigay nito sa akin. Pero hindi niya alam kung paano mapapakiusapan ng Kapreng tanggalin ito. Kapre? Oo, Nina. Isang kapre nagdulot nito sa ate mo. Kaya pupuntahan namin si Elena. Baka sakaling matulungan niya si Lira. Ay, tayo na, Lolo. Ayokong tuluyan pumangin. Kapre ang nagdulot ng mga piksa kay Ate Lira. Kung ganun, Kapre ang nakakausap ko sa gabi. Isang kapre ang gustong magsama sa akin sa kanyang kaharian. Bakit kaya ganun si Nina? Parang naiinis siya sa akin. Para bang pakiramdam ko, gustong-gusto niya si Alfie. At inaakala niya, inaagaw ko to sa kanya. Rosa, Ha? Sino yan? Nasaan ka? Rosa, Sino ka? Inay! Inay, may tao dito sa kwarto ko! Inay! hindi ka niya maririnig. Narito ka na sa aking kaharian. Anong kaharian ang sinasabi mo? Kanina lang naroon ako sa kwarto ko at... Hindi! Anong lugar ito? Maraming kumikislap na bato. At ikaw na tumatawag sa akin! Lumabas ka dyan sa dilim! Gusto mo kong makita? Oo, gusto ko makita ang kausap ko. Bakit mo ako dinala dito? Anong kailangan mo sa akin? Wala akong kailangan sa'yo. Pero kailangan isama kita rito para matupad ang hiling ng babae. Gusto kong mapangasawa. Hindi ko maintindihan. Anong kinalaman ko sa kanya? Bakit ako? Bakit kailangan ako magdusa? Kapag pumayag na siyang sumama sa akin, ibabalik kita sa mundo ng mga tao. Hindi! Sino ang babaeng sinasabi mo? Ibalik mo ako sa aming mundo. Tutulungan kitang kumbinsihin siya. Ayoko rito! Ayoko rito! Sandali! Ano ba yon? Lolo Carias, nagawi po ba rito si Rosa? Aba, hindi. Bakit mo hinahanap? Nawawala raw po si Rosa, sabi ng nanay niya. Paano nawawala? Wala naman, bigla na lang naglalaho dito sa ating baryo Ang alam po ni Aling Maya, nauna pa itong natulog sa kanilang lahat. Kaya nagtaka po siya nung umaga. Dahil tanghali na po, hindi pa po ito lumalabas ng kwarto. Nang tignan niya raw po, wala si Rosa sa kwarto. At magulo ang higaan nito. Ay, baka naman maaga lang pumunta sa taniman yon. Pinuntahan ko na po. Wala rin po siya doon. Wala rin sa ilog kung saan siya madalas naglalaba. Ay, bakit ba ikaw ang nagpapakahirap maghanap kay Rosa? Lolo, kababata ko po siya. At matalik na kaibigan. Sino ba ang... Alfie! Ang aga mo namang dumalaw sa akin. Hindi ikaw ang dinadalaw niya po. Hinahanap niya si Rosa. Nawawala raw kasi. Si Rosa? Oo. Nawawala? Oo, Nina. At kanina pa iyak ng iyak si Aling Maya. Hindi siya naniniwalang maglalaya si Rosa. Baka naman nagtanan si Rosa. Hindi siya maaari magtanan. Wala akong alam na may nobyo siya. Sige, magtatanong na lang ako sa ibang taga-baryo. Baka nakita nila si Rosa.
gusto kita. Matapang ka. Hindi nawawala si Rosa. Naririto pa rin siya sa ating baryo. Pero saan po? Nasaan siya, Aling Elena? Bihag siya ng kapre. Kapre? Aling Elena, wala na hong naniniwala sa kapre. Kaya sana, kung may alam kayo sa totoong kinaroroonan ni Rosa, sabihin niyo na lang po. Huwag niyo na pong idaan sa ganyang masamang biro. Tinupad ko na ang una mong kondisyon. Oo, napatunayan kung totoo ka nga. Dahil nawawala si Rosa. Talagang nawawala. Alfie, matagal ko hinintay na magtapat ka sa akin. Hindi! Itiwan mo ko, Nina! Bakit ka nakayakap sa akin? Pero ikaw ang unang yumakap sa akin. May kung anong kababalagang nangyayari sa baryo natin. Una si Rosa, biglang nawala. Pagkatapos ang ate mo, tinubuan ng kung ano sa mukha. At ngayon, heto ako, nakikipagyakapan sa'yo. Alfie, nagtapat ka sa akin ng pag-ibig. Hindi ako yun. Ang ibig ko sabihin, ako nga. Pero hindi ko yung ginusto. May kung anong sumanib sa akin. At binigas ko ang mga salitang... Nagawa ko na ang 3 kondisyong ibinigay mo. Ngayon, kailangang sumama ka na sa akin. Hindi. Ang tinig na yun. Sino yun? Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Hindi kita mahal, may hiwagang lalaki. Si Alfie ang gusto ko. Pero tinupad ko ang lahat ng kondisyong ibinigay mo. Ibinigay ko yon dahil hindi ko gusto sumama sa'yo. Hindi mo ko pwedeng linlamin. Nagawa ko na. At binabawi ko na rin ang pakikipagkasundo ko sa'yo. Hindi mo na yun mababawi. Nina, sinong kausap mo? Saan nanggagaling ang tinig ng lalaking yun? Narito ko. Sa taas ng puno. Hindi! Hindi! Inay! Inay! Rosa? Nasaan ka? Narito ako sa kwarto ko, Inay! Rosa! Anak! Totoo nga ibinalik na niya ako. Saan ka galing, anak? Binihag po ako ng kapre. Nakakatakot ang itsura niya. Higante siya. Maitim. Puro balahibo. Ano ginawa niya sa'yo, anak? Kinulong po niya ako sa isang lugar na maraming kumikinang na bato. Marami siyang kayamanan, Inay. Salamat at ibinalik ka niya. Pero anong gusto niya? Bakit kanya pinihag? Si Nina ang gusto niya. Si Nina nag-utos sa kanya na dukutin ako at bihagin. Wala niyang babaeng yon. Hindi ko siya mapapatawad. Inay, ayoko na po maiwan mag-isa. Baka dukutin ako muli ng kapre. Hindi na, anak. Hindi na kita papayagang mapag-isa. Pero kailangan kumprontahin ko ang walang niyang babaeng yon. Ipinahamak ka niya. Huwag na po, Inay. Nangako po sa akin yung kapre. Hindi na po niya ako gagambalain pa. Rosa, sigurado ka? Opo, mabait naman po yung kapre. Kaya lang, nilinlang siya ni Nina. Kapag nalaman ng kapre ang panlilinlang, parurusahan niya si Nina. Hindi ko po alam kung ano po mangyayari kay Nina. Pero sinabi ko po sa kapre ang totoong ugali niya, na siya'y makasarili, materyosa at ambisyosa. Nilindang mo ako, babae. Hindi ako sasama sa'yo. Noon pa man ay sinabi ko na sa'yo na kailangan mo muna magpakita sa akin bago ako sumama sa'yo. Ang sabi mo, kapag nagawa kong 3 kondisyon, sasama ka sa akin. Nagbago na ang isip ko. Hindi na ako sasama sa'yo. Alfie! Tulungan mo ako! Ipagtanggol mo ako sa kanya! Ano ang laban sa akin ng isang tao lamang?
Nina! Gusto man kitang tulungan. Hindi ko alam kung paano ko lalabanan ng kapre. Wala ka talagang laban sa akin. Halika rito. Hoy! Bitiwan mo siya! Iwan mo ako! Bitiwan mo siya! Mabubuhay siya na sabi mong sasama ka sa akin. Hindi! Ayoko! Sasama ka! Nina! Hindi! Ayoko sumama sa'yo! Nina! Wala kang puso para sa kapwa mo tao. Nawala si Alfie! Nasaan si Alfie? Anong ginawa mo sa kanya? Pinatay ko siya. Wala namang siyang halaga sa'yo. Hindi mo yan pwedeng gawin! Pwede kong gawin anuman ang gusto ko. Pinilit kong maging mabuti sa'yo. Pero simplihan mo ko ng panlilinlang. Tapos na ang panahon ng pagsulong. Sasama ka sa akin sa ayaw na gusto mo. Bitiwan mo ako! Wag! Ayoko! 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 Sigurado ako, Lira. Isang kapre ang gumawa sa'yo ng Lira. Ang mukha mo! Ha? Bakit ho, Mang David? Lalo bang dumami yung mga pigsa ko sa mukha? Hindi. Tingnan mo rito sa salamin. Tingnan mo ang mukha mo. Akin na. O ayan. Anong ginawa mo, Mang David? Anong orasyon ang dinasal mo? Wala. Ang totoo, nag-iisip pa ako ng paraan kung paano natin kakausapin ang kapre. Pero tingnan mo ang nangyari. Wala na mga pigsa. Malinis na muli ang mukha ko. Magaling na ako. Nabura lahat ng diferensya sa mukha ko. Uuwi na ako, Mang David. Ipapakita ko kay Lolo ang mukha ko na malinis na. Wala na yung masasakit na pigsa. Lira, Bakit ho? Hindi ba kayo natutuwa? Inalis na ng kapre yung sumpa sa akin? nakuha na niya ang gusto niya. Kaya inalis ang sumpa. Ano hong gusto niya? Oo, Si Nina? Kailangan hanapin ko si Nina! Ano yun? May kumalabog sa labas. Tingnan natin, Nay. Si Alfie! Nahagusay! Alfie! 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 Rosa, Aling Maya, buhay ako. Ibinalik ako ng kapre. Dinukot ka rin niya? Hindi ko po alam kung anong nangyari. Nawalan ako ng malay. Akala ko tuluyan niya na akong pinatay. Buhay ka, Alfie. Narito ka sa aming bakuran. Dito ka niya ibinalik. Rosa, nakabalik ka na. Ligtas ka rin. Oo, Alfie. Salamat nakaligtas ka rin. Si Nina. Maaring kinuha niya na si Nina. Wala na tayong magagawa. Ito ang naging kabayaran sa paghahangad ni Nina ng masama sa ating lahat. Wala nang makakaalam kung ano ang magiging buhay ni Nina sa piling ng kapre na nagkagusto sa kanya. Wala na rin makaalam kung ibabalik pa siya nito sa mundo ng mga tao. Sabi nila, hindi lahat ng nilalang na nasa ibang dimensyon ay masama.
matuto lamang tayong magpasintali kung dadako sa ibang lugar upang hindi mamaligno o mamatanda. Dito natatapos ang isa na namang kwento ng kamamalanghang na ating pinamagatang Hiwaga sa Dilim. Sa isa na namang gabi ng Labi.